Hindi lamang bilang Pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Sa mga nakaraang linggo, nasaksihan ng ating bansa ang ilang nakakalungkot at nakakapangilabot na trahedyang kinasangkutan ng mga kabataang Pilipino. Sa Tacloban, may mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Sa Cavite naman, 2 insidente ng paggamit ng patalim at pananaksak sa loob ng paaralan ang naitala sa loob lamang ng 1 linggo. Ayon sa mga paunang ulat, posibleng may kaugnayan sa bullying ang mga pangyayari. Isang bagay na kinakaharap ng maraming kabataan ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Ilang araw lamang bago dito, 2 mahuhusay na student athlete naman ang nasawi sa pagkalunod habang nasa isang team building activity. Ang kanilang pagpanaw ay nagdulot ng matinding dalamhati at pati na rin galit, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa marami nating kababayan. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Sa bawat estudyanteng nanonood ngayon, mahalaga ang inyong buhay. Mahalaga ang inyong mga pinagdadaanan. At ang paghingi ng tulong ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Sa mga magulang naman, huwag maliitin ang halaga ng isang simpleng pag-uusap kasama ang inyong anak. Minsan, ang pinakamahalagang proteksyong maibigay natin sa ating mga anak ay ang ating oras. Maraming salamat po.